Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 3 suspect na nagbebenta ng pagkapanalo sa eleksyon kapalit ng 90 million pesos arestado sa Marikina. Convoy ng Buluan Vice Mayor aspirant inambush sa Maguindanao del Sur. 14 na biktima ng human trafficking na iligtas sa Zamboanga City. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Arestado sa Marikina City ang 3 suspect na nagpakilalang IT specialist na konektado sa COMELEC at nagbebenta umano ng pagkapanalo sa eleksyon 2025 ayon sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Base sa ulat, isinupulong nina Enrile Cagayan Mayoral Candidate Robert Turingan at Vice Mayoral Candidate Karen K. Tavas Turingan ang mga suspect matapos silang alokin ng election win kapalit ng 90 million pesos. Iginiit umano ng mga suspect na may access sila para dayain ang automated results ng halala. Sa isang entrapment operation na aresto ng CIDG ang mga suspect nang makipagkita ang isa sa complainant sa isang mall sa Marikina para iabot ang pambaya. Ayon sa CIDG, nahaharap ang mga suspect sa robbery with intimidation o violence or robbery extortion at paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 at Omnibus Election Code. Tinambangan ng convoy ng kandidato sa pagka-Vice Mayor na si Anwar D. Masinsil sa Buluan, Maguindanao del Sur kahapo. Ayon sa ulat, pasado alas 10 ng umaga, habang binabagtas ng sasakyan ng National Highway, pinaulan na nito ng bala ng mga hindi patukoy na salari. Nabaril ang driver ng sasakyan, ngunit mabuti na lamang at naka-bulletproof vest ito. Tinamaan naman ang windshield ng SUV na sakay si De Masinsi. Naiwan sa lugar ang kotseng ginamit umano ng mga suspect, ngunit sakay nito ay isang menor de edad na bata. Iniimbestigahan na ng PNP Buluan ang insidente upang matukoy ang motibo at suspect sa krimen. Nailigtas mula sa posibleng human trafficking ang 14 na katao, kabilang ang 8 menor de edad sa isang operasyon ng mga otoridad sa Zamboanga City. Ayon sa ulat, nasagip ng Sea-Based Anti-Trafficking Task Force o SBATTF at ng Department of Migrant Workers o DMW Regional Office 9 sa mangrove area ng Asinan Barangay Talon-Talon ang mga biktima na papunta sana sa Malaysia. Matapos ang operasyon, agad na dinala ang mga biktima sa Processing Center for Displaced Persons ng DSWD-9 para sa tamang pangangalaga, pagsusuri at ebaluasyon. Samantala, 2 naman sa mga suspect ang nahuli at kasalukuyang nasa kustodiya ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI na patuloy na nagsasagawa ng investigasyon hinggil sa insidente. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Linon, nag-uula. Lord, conquer my fear, faith, and trust in you. Now sustain me to persevere and commit myself to this missionary life. Pinapabigay po. Nagdeklara ng giyera ang Abu Sayyaf. Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. Nawa kayo! Isip mo sarili mo. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.